Nagising na lamang si Eric na nasa isang puting silid. Ang amoy ng disinfectant ay malakas sa kanyang ilong. Ang tunog ng mga makina at ang mahihinang usapan sa labas ng pinto ang nagpahiwatig na siya ay nasa ospital. Maya-maya pa isang familiar na mukhang bumungad sa kanya, si Dr. Romero, ang kanyang matalik na kaibigan at ang personal na doktor. Nakatayo sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Eric, mabuti naman at gising ka na." Sabi nga ni Dr. Romero, ang kanyang boses ay mahinahon at nag-aalala. "Nag-aalala talaga kami sa'yo." Pagkatapos ng ilang pagsusuri at pagtatanong, kinausap ni Dr. Romero si Eric ng seryoso. Ang balita nito hindi inasahan at tila nakakatawa sa unang tingin. "Eric," sabi ni Dr. Romero, diretso ang kanyang mga mata. "Ang sakit na yung nararamdaman, malala." Ang mga salita ay tumama kay Eric na parang kidlat. Sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, ang ideya ng pagkakaroon ng malalang sakit, nakakatakot. Doc, ano pong ibig mong sabihin?" Mahinang tanong nga ni Eric. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Huminga ng malalim si Dr. Romero. "Ayon sa mga resulta ng pagsusuri, ang iyong katawan ay nakakaranas ng matinding stress at kakulangan sa ilang mahahalagang hormones. At ang pangunahing dahilan nito ay dahil tumanda ka na ngunit never kang nagkaroon ng active sex life." Ang revelasyon, nakakagulat. Si Eric na sobrang busy sa kanyang karera at sobrang takot sa pag-ibig ay ngayon nahaharap nga sa hindi inaasahang consequence ng kanyang solitaryong pamumuhay. Napatawa na nga lamang si Eric ng mapait. Bagamat masakit pa rin ang kanyang katawan, ang ironya nga ay hindi niya mapigilan. Ang kanyang pag-iwas sa intimacy ay ngayon nagdudulot ng malalang sakit sa kanya. "Nakakatawa, no?" Mahinang sabi ni Eric. "Ang pag-iisa ko pala talaga ang pumapatay sa akin." Tumango si Dr. Romero, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may bahid ng pag-aalala para sa kanyang kaibigan. "Totoo, Eric. Ang regular na sexual activity ay nakakatulong sana sa pagpapababa ng stress at pagpapanatili ng hormonal balance sa katawan mo, lalo na sa mga lalaki. Ang kakulangan nito sa iyong edad ay maaaring magpalala ng iyong kondisyon." Tinitigan ni Dr. Romero si Eric ng may pag-aalala. "Kaya Eric, bilang yung kaibigan at doktor, magiging honest na ako sa iyo. Kung ayaw mo talagang mag-asawa kahit na yun ang pinakamahusay na solusyon sa iyong sitwasyon, sana man lang, kahit tumikim ka sana ng babae." Ang payo ni Dr. Romero ay diretso at hindi inaasahan. Ngunit alam ni Eric na ang kanyang kaibigan ay nagsasabi lamang ng totoo at nagmamalasakit sa kanya. Ang ideya ay nakakagulat at hindi komportable, ngunit ipinapakita nito ang seryosong kalagayan ng kanyang kalusugan. Ang mundo ni Eric, na dating kontrolado at predictable, ay biglang nagbago. Ang kanyang pag-iisa, na kanyang pinili bilang proteksyon, ay ngayon nagbabanta sa kanyang buhay. Ang payo ng kanyang kaibigan ay isang hamon na kailangan niyang pag-isipan ng mabuti. Ang tanong ay kung handa na ba siyang buksan ang kanyang sarili sa isang bagay na kanyang kinatatakutan para lamang iligtas ang kanyang buhay. Matapos ang 5 araw na pamamalagi ni Eric sa ospital, sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang malaking mansyon. Ang banta ng malalang sakit ay bumalot sa kanyang isipan, isang paalala na ang oras ay maaaring unti-unti nang nauubos. Ang mahigpit na bilin ni Dr. Romero ay tumimo sa kanyang isipan. Huwag magpapagod, iwasan ang stress, dahil anumang paglabag ay maaaring magpalala sa kanyang mga sintomas. Kaya naman, napilitan si Eric na manatili sa bahay, isang sitwasyon na hindi niya kinasanayan. Ang dating abalang CEO ay ngayon nakakulong sa kanyang sariling tahanan. Ang katahimikan ay mas matindi kaysa dati. Ang kanyang mga katiwala ay maingat na nag-aalaga sa kanya
Sinusunod ang bawat utos ng doktor. Minsan, isang maagang umaga, uminom ng kape si Eric sa malawak na terasa ng kanyang mansyon. Habang binabasa niya ang mga email at updates mula sa opisina sa kanyang tablet, isang dalaga ang hindi sinasadyang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang totoo, araw-araw pala itong dumadaan sa harap ng kanyang bahay, sa kalye na nasa ibaba ng kanyang mataas na bakod. Ngunit sa unang pagkakataon, napansin ni Eric ang mukha nito. Napakaganda, inosente ngunit may taglay na karisma na nakakabighani. Kung ang katawan naman ang pag-uusapan, hindi maitatanggi na napaka-sexy ng hubog nito kahit na natatakpan ng kanyang uniforme. Hindi niya maipaliwanag ang pagkakaiba ng pakiramdam na dulot ng dalaga. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang kanyang atensyon ay nahuli ng isang babae na walang kinalaman sa kanyang mundo ng negosyo. Ngunit pinalipas niya ito. Iniisip na ito ay simpleng pagka-interes lamang sa isang magandang tanawin. Gayunpaman, dahil kailangan niyang manatili sa bahay ng 2 linggo pa, hindi niya maiwasan na makita si Karamya tuwing umaga. Araw-araw itong dadaan sa parehong oras, nakasuot ng kanyang uniforme, bit-bit ang kanyang bag, at halatang papasok sa school, isang college student, batay sa kanyang edad at anyo. Araw-araw din, unti-unting tumitindi ang pagka-interes ni Eric. May isang bagay sa dalaga na humihila sa kanyang atensyon. Isang inosenteng bighani na bumabago sa kanyang tahimik na umaga. Hanggang sa isang umaga, habang si Eric ay nakaupo sa terasa at si Karamya ay naglalakad sa kalye, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Isang maikling sandali lamang, ngunit sapat na para makaramdam si Eric ng kakaibang kuryente, isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa dalagang araw-araw niyang tinitingnan mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay nag-usap ng walang salita, isang unang pagtatagpo na maaaring magpabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Para kay Karamya Valdez, ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa pag-aaral, ang tanging susi na kanyang nakikita para makaahon sa kahirapan at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Uy, Karamya, grabe ka namang mag-aaral. Kanina ka pa dito sa library ah. Sumama ka naman sa amin minsan. Tara naman maggala. Tara mag-relax. Hay nako, ewan ko ba kung bakit ka ganyan? Saad na nga lamang ng kaibigan ni Karamya nang nasa library nga sila. Napangiti na nga lamang si Karamya. Sorry na. Kailangan ko lang talaga mag-aral ng mabuti. Kasi ako na lang yung inaasahan sa pamilya namin. Alam niyo naman hindi madali ang buhay namin. Napatango-tango na nga lamang ang kaibigan niya. O sige, huwag kang mag-alala. Pag may nakita kami na gusto mo doon, pasasalubungan ka na lang namin. Pero next time mag-relax-relax ka naman. Tsaka huy, ano ka ba? Never ka pang nagka-boyfriend ka. Tumatanda na tayo. Alam kong nag-aaral pa rin tayo pero kahit na. Dapat ngayon, nagbibuild na kayo ng foundation sa relasyon nyo. Gayahin nyo kami ni Carmi. 'Di ba? Napangiti na nga lamang ang kanyang mga kaibigan. Si Karamya naman napailing na nga lamang sa suhestyon ng kanyang mga kaibigan. Ang pag-ibig o ang ideya ng pagkakaroon ng love life ay malayo sa kanyang isipan. Wala siyang panahon para sa mga panliligaw o romantikong relasyon. Ang kanyang enerhiya at atensyon ay nakasentro lamang sa pag-intindi ng mga leksyon, pagkumpleto ng mga proyekto at pagpapasa sa bawat asignatura. Ang bawat minuto ay mahalaga at ang paglalaan nito sa anumang bagay na hindi konektado sa kanyang pag-aaral ay tila isang aksaya ng mahalagang oras. Ang kanyang pangunahing motibasyon ay ang kanyang pamilya. Bilang panganay sa magkakapatid, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad
sa kanyang mga balikat. Nakikita niya ang hirap ng kanyang mga magulang sa pagkayod para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang mga nakababatang kapatid ay umaasa rin sa kanya, isang pag-asa na kanyang pinanghahawakan ng mahigpit. Habang nag-aaral nga si Mia, sa kanilang sala, biglang lumapit sa kanya ang kanyang ina. "Anak, kanina ka pa dyan ah. Natutulog ka pa ba? Grabe naman yung pag-aaral mo. Huwag kang ma-pressure lang dahil sa amin. Dapat sa edad mo nag-e-enjoy ka rin kahit paminsan-minsan." "Ma, okay lang po. Alam niyo naman pong wala akong hilig sa mga ganyan, di ba? Mas nag-e-enjoy po ako dito sa pagbasa ng mga libro. Saka, kailangan ko tong gawin. Napakarami ko pa pong pangarap na dapat tuparin. Pakiramdam ko nga po nauubusan na ako ng oras eh." Napabuntong hininga ang kanyang ina. "Anak, don't be too hard on yourself. Sabi nga nila." Napatawa na nga lamang si Mia sa sinabi ng kanyang ina. "Wow, English yun ma. Saan mo naman natutunan yan?" Napatawa ang kanyang ina. Diyan lang sa tabi pero syempre alam ko naman ang ibig sabihin nun at ikaw din. Huwag mo naman masyadong pinaparusahan yung sarili mo. Alam mo ba, meron akong kumare. Yung anak niya wala pa ding nobya. Gusto ko sanang ireto ko sa kanya para naman makipag-date ka naman paminsan-minsan. Napakunot noo si Karamia. "Ma naman, wala po kasi talaga akong hilig sa ganyan. Tsaka para sa akin sayang po sa oras yung love life na ganyan eh. Anong gagawin namin? Magte-text kami. Kamusta ka? Kumain ka na ba? Araw-araw yun. Tapos magkakainlawan. Tapos yun pala maghihiwalay din lang. Tapos maghahanap na naman ako ng bago. At ite-text ko na naman ng ganun." Pagpuputol na nga lamang ng kanyang ina. "O siya, sige na. Dami mo pang sinabi. Gusto ko lang sana makipag-date ka. At sana umakto ka sa age mo. Mahirap naman yung ganyan na puro ka na nga lamang pag-aaral. Likas ka naman ng matalino, kanino ka pa ba nagmana?" Nakangiting saad ng kanyang ina. "Sus, si mama talaga. Ang dami pang sinasabi." Ang pag-ibig o ang ideya ng pagkakaroon ng love life ay malayo sa kanyang isipan. Wala siyang panahon para sa mga panliligaw o romantikong relasyon. Ang kanyang enerhiya at atensyon ay nakasentro lamang sa pag-intindi ng mga leksyon, pagkumpleto ng mga proyekto at pagpapasa sa bawat asignatura. Ang bawat minuto ay mahalaga at ang paglalaan nito sa anumang bagay na hindi konektado sa kanyang pag-aaral ay tila isang aksaya ng mahalagang oras. Ang kanyang pangunahing motibasyon ay ang kanyang pamilya. Bilang panganay sa magkakapatid, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Nakikita niya ang hirap ng kanyang mga magulang sa pagkayod para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang mga nakababatang kapatid ay umaasa rin sa kanya, isang pag-asa na kanyang pinanghahawakan ng mahigpit. Ang kanyang pangarap ay simple, ngunit matindi. Makatapos ng pag-aaral ng may karangalan at makahanap ng magandang trabaho upang matulungan ang kanyang mga magulang at mapagbigyan ang pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Ang pag-ahon ng kanyang pamilya sa kahirapan ng kanyang tunay na layunin. Ang kanyang puso at isipan ay nakatuon lamang dito. Kaya naman, nang magtagpo ang kanyang paningin sa lalaking nakatira sa malaking mansyon na araw-araw niyang nadadaanan, wala itong espesyal na kahulugan para sa kanya. Marahil ay napansin niya ang matandang lalaki na madalas nakaupo sa terasa, ngunit hindi niya ito binigyan ng anumang atensyong romantiko. Para sa kanya, siya ay isa lamang sa mga residente ng mayamang subdivision na kanyang dinadaanan. Ang kanyang isip ay puno ng mga formula, mga teorya at mga deadlines. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan.
nagmamadaling makarating sa unibersidad para sa kanyang susunod na klase. Ang kumakalam na sikmura ay paalala ng kanyang patuloy na pagtitipid, ngunit hindi ito nakapagpapabagal sa kanyang paglalakad. Ang kanyang determinasyon ay mas matindi kaysa sa kanyang gutom. Nang minsang nadaan nga sila sa mansyon, ng lalaking madalas niyang nakikita, bigla nga siyang kinalabit ng kanyang kaibigan. Uy, Mia, bakit parang lagi kang tinitignan ng lalaking yun? Type ka ate. Alam mo, sa nakikita ko parang medyo may edad na siya, pero hindi naman ganun katanda. Paano kaya kung type ka niya? Paano kaya kung siya na lang kaya yung jowain mo? Tignan mo naman yayamanin. Baka siya na yung dahilan ng pag-angat mo sa buhay para hindi ka na sobrang subsub sa pag-aaral niyan. Pagbibiro nga ng kanyang taklesang kaibigan. Napairap na nga lamang si Mia. So anong gusto mong gawin? Gusto mo i-take advantage ko yung kayamanan niya? Grabe ka naman, hindi naman ako ganong klase ng babae Tsaka gusto ko, kapag naabot ko yung mga pangarap ko, yung talagang pinaghirapan ko, hindi yung gumamit ako ng ibang tao. Tapos, bibigyan ko ng pagmamahal yung isang tao nang dahil sa kayamanan niya? Parang unfair naman yata yun. Mahabang litanya nga ni Karamia. Ay, ito na naman yung pamartyr mode mo. Niloloko lang naman kita. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na gamitin mo siya. Ang sakin lang, mukha naman siyang mabait Malay mo. Siya pala yung lalaking para sa'yo. Mukha naman siyang mabait Subukan kaya natin kausapin minsan. Saad pa nga ng kanyang kaibigan. Ang maikling suliyap na yon ay isang simpleng pagtatagpo lamang ng mga mata. Walang anumang romantikong implikasyon para kay Karamia. Ang kanyang mundo ay iba. Ang kanyang prioridad ay malinaw. Ang pag-ibig ay isang konsepto na maaari niyang pagtuunan ng pansin sa takdang panahon. Ngunit sa kasalukuyan, ang kanyang pangarap na makapag-aral at makatulong sa kanyang pamilya ang kanyang tanging iniisip at pinagbubuhusan ng pansin. Ang lalaki sa terasa ay isang bahagi lamang ng kanyang pang-araw-araw na ruta. Walang espesyal na lugar sa kanyang abalang isipan at pusong puno ng responsibilidad. Ang buhay ni Karamia bilang isang working student ay mahirap, ngunit kinakaya. Ang pagsasabay ng pag-aaral at pagtatrabaho ay nangangailangan ng matinding disiplina at sakripisyo. Ang kanyang trabaho bilang waitress sa isang maliit na kainan malapit sa unibersidad, ang kanyang pinagkukunan ng kaunting pera para sa pamasahe, pagkain, at iba pang gastusin sa pag-aaral. Hindi ito sapat para sa buong tuition, ngunit malaking tulong na rin ito para magaan ang pasanin ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang mundo ay may hindi inaasahang paraan ng pagsubok sa katatagan ng isang tao. Isang di inaasahang pangyayari ang bumulagta sa trabaho ni Karamia. Dahil sa pagbaba ng kita ng kainan, ang management ay napilitang magbawas ng empleyado at sa kasamaang palad, si Karamia ang isa sa mga natanggal. I'm sorry, Miss Karamia. Mahirap din para sa amin to. But we've come up to a decision na dapat magtanggal na nga kami ng mga empleyado. I know that you badly needed this job, pero wala din naman kaming magagawa dahil ito rin ang utos sa amin sa nakatataas. Pasensya ka na, Miss Karamia. Alam naming matalino kang estudyante at kakayanin mo yan. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo at sabihin mo sa mga magulang mo na need nila ng extra effort para sa mga susunod mo pang bayarin sa school. Dahil pangungunahan na kita, hindi magiging madalito dahil habang papalapit na ang graduation, mas dumadami pang kailangan yung bayaran. Ayaw nga sana namin munang gawin to Gusto nga muna sana namin natapusin niyo muna yung mga bayarin niyo pero kailangan na. I'm sorry, Miss Karamia. Pero sir, kailangan ko po kasi talaga ng part-time job na to
Baka naman po kahit isa lang na slot, pwede pa po ako. Parang awa niyo na po. Ginagawa din naman po lahat ng mga magulang ko para mapag-aral ako at mapagtapos pero hindi po talaga kaya eh. Please po, tulungan niyo naman ako. Pagmamakaawa nga ni Karamiya pero wala na nga siyang nagawa pa. Wala nang nagawa pa ang mga teacher na nagsabi sa kanya. Ang balita ay parang kidlat na tumama sa kanya. Nanghina ang kanyang mga tuhod at bumigat ang kanyang dibdib. Wala siyang anumang babala. Ang kanyang kaunting pinaghirapan ay biglang nawala. Ang kinabukasan na dati may bahid ng pag-asa ay muling dumilim. Wala siyang magawa kundi matulala. Ang kanyang isipan ay blangko. Ang panghihinayang ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pagkatapos, ang mga luha ay unti-unting nagsimulang bumuhos. Walang pigil. Tanda ng kanyang labis na pagkabalisa. Sakto pa naman na final exam na nila sa susunod na linggo. Ang kawalan ng trabaho ay nangangahulugang wala siyang pambayad ng natitirang tuition. Ang pangarap na makatapos ng kolehiyo ay muling nanganganib na mabigo. Isa pa sa nagpapabigat sa kanyang iniisip ay ang kanyang mga magulang. Alam niyang kakaunti lamang ang kanilang kinikita sa pamamasada ng kanyang ama at paglalabandera ng kanyang ina. Ang kaunting tulong na kanyang naibibigay mula sa kanyang trabaho ay malaking bagay para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkawala niya ng trabaho ay dagdag pasanin lamang sa kanila. Naglalakad si Karamya sa masikip na kalsada malapit sa kanyang pinapasukan. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumuluha. Ramdam na niya ngayon kung gaano sila kahirap at kasalat sa buhay. Ang bigat ng responsibilidad bilang panganay ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang kawalan ng pag-asa ay bumalot sa kanyang puso. Kasabay ng kanyang pagdurusa ay ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang mga patak ay parang mga luha rin mula sa langit, nakikisimpatiya sa kanyang kalungkutan. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling humanap ng masisilungan, ngunit si Karamiya ay patuloy lamang sa paglalakad. Hindi alintana ang pagkabasa. Ang kanyang mga luha ay nahalo sa mga patak ng ulan. Kinausap na nga lamang ni Karamiya ang kanyang sarili. Inalo ang kanyang sarili. Lintik naman na buhay ito. Ang hirap maging mahirap. Lahat naman ginagawa ko para makaahon kami. Ginagawa ko ang lahat, nag-aaral ako ng mabuti. Pinagsasabay ko ang pagtatrabaho at ang pag-aaral. Nagsusumikap ako ng sobra-sobra pero bakit parang kulang pa rin lahat ng efforts ko? Sinusubukan kong makaahon pero biglang babagsak ang pagsubok. Kailan ba matatapos to? Sana man lang. Makahanap ako ng makakatuwang ko. Alam ko naman ginagawa ng mga magulang ko ang lahat ng makakaya nila. Sa kalyang iyon din ay dumaan ang sasakyan ni Eric Gonsalvo. Bagamat bihira siyang lumabas mula nang siya'y maospital, kinailangan niyang pumunta sa isang mahalagang meeting na hindi niya maaaring ipagpaliban. Ang kanyang driver ay maingat na nagmamaneho sa gitna ng malakas na ulan. Sa isang saglit, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura sa gilid ng kalsada. Isang dalaga, tila basang sisiw, nakayuko at umiiyak sa gitna ng ulan. Nakilala niya ang uniforme nito. Ang dalagang araw-araw niyang nakikita na dumadaan sa harap ng kanyang bahay. May isang bagay sa nakakaawang itsura ni Karamya na tumagos sa puso ni Eric. Ang dating simpleng pagka-interes ay biglang napalitan ng pag-aalala at awa. Ang dalagang madalas niyang pagmasdan mula sa malayo ay ngayon nakaharap sa tunay na pagdurusa. Mag-isa sa gitna ng malakas na ulan. Ang pangyayaring ito ang magsisilbing simula ng hindi nila inaasahang pagkikita, isang pagkakataon na maaaring magpabago sa takbo ng kanilang mga buhay.
Ang nakakaawang tanawin ni Karamya na umiiyak sa gitna ng ulan ay hindi maalis sa isipan ni Eric. Ang dating distansya na kanyang nararamdaman sa dalaga ay biglang napalitan ng isang pakiramdam ng responsibilidad, isang hindi maipaliwanag na pag-aalala para sa kanyang kapakanan. Hindi niya natiis na balewalain ang kanyang nakita. Bagamat hindi niya kilala ang dalaga, may isang bagay sa kanyang pagdurusa na kumurot sa kanyang puso. Hindi siya nagpahalata ngunit marahan niyang inutusan ng kanyang driver. At saad nga nito, Leo, teka lang, bagalan mo ang pagmamaneho. Nakita mo ba yung babaeng yan? Kailangan natin siyang sundan. Sir, pero meron pa po kayong hinahabol na appointment eh. Gawin mo na lang, Leo. Mas mahalaga to sa kahit na anuman. Nagtataka na nga lamang ang driver na napakamot ulo. Ginawa na nga lamang niya ang inutos ng kanyang amo. Sinundan nga ang direksyon na tinatahak ni Karamya. Ang itim na sasakyan ay mahinang sumunod sa basang-basang dalaga, pinapanatili ang sapat na distansya upang hindi mahalata. At dahil baka matakot pa nga ito, walang kaalam-alam na may sumusunod sa kanya, ay patuloy lamang sa paglalakad pa uwi. Ang ulan ay unti-unting humihina, ngunit ang lamig at panghihinayang ay nanatili sa kanyang puso. Nang marating niya ang masikip na iskinita kung saan naroon ang kanyang tahanan, pinahid niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga kamay. Pinilit niyang ibalik ang ngiti sa kanyang mga labi, isang maskara ng katatagan na kanyang kinakailangan para sa kanyang pamilya. Nakita ni Eric mula sa malayo ang simpleng tahanan ni Karamya, ang maliit na barong-barong na may pinagtagpi-tagping dingding ay tunay na salamin ng kahirapan na kanyang pinagmulan. Ngunit nang makita niya si Karamya na pumasok sa maliit na pintuan at agad na sinalubong ng masasayang hiyawan ng maliliit na bata, ang tanawin ay bumihag sa kanyang puso. Nakita niya si Karamya na lumuhod at mahigpit na niyakap ang kanyang mga nakababatang kapatid. Ate! Nakarating ka na po pala, kanina ka pa po namin hinihintay eh. Sad nga ng kapatid ni Karamya. Talaga? Kanina niyo pa ako hinihintay? Kanina pa ata kayo naglalaro dito sa labas eh. Ikaw talaga, ini-etchos mo na naman ako. Napangiti ang cute na bata. Hindi po ate, hinihintay ka po namin kasi gusto ka po naming pagsilbihan po dahil alam po namin na pagod po kayo sa school at saka sa work. Naks, ang sweet naman ng mga kapatid ko. Naku, hali nga kayo rito. Hay, oo nga eh, sobrang pagod na pagod si ate sa school at saka sa work. Pero dahil niyakap niyo na si ate, nawala na kaagad yung pagod ko. Talaga po ate? Yay! Mabuti naman po, kahit papaano may naitutulong po kami sa inyo. Ate, tsaka tignan niyo po, meron po kaming stars po na binigay ng teacher namin. Sobrang saya po kasi sabi po niya matalino daw po kami. Talaga? At dahil dyan bibigyan ko kayo ng reward. Bibilhan ko kayo ng ice cream. Tumukot nga si Karamya sa kanyang bulsa, pero biglang nagbago nga ang timpla ng kanyang mukha nang makita nga ang barya-barya na hindi nga niya alam kung kakasya pa ba. Kapag bibilhan nga niya ng ice cream ang kanyang mga kapatid, napabuntong hininga na nga lamang siya. Napagmasdan din ni Eric ang sitwasyong yun at hindi niya mapigilan na mapailing. Sir, okay lang po ba kayo? Kilala niyo po ba yung babaeng yan? Naku, kawawa naman po pala yung sitwasyon niya. Pero nakakahanga dahil kahit na ganun, natutuwa pa din siya sa buhay niya dahil sa mga kapatid niya. Tsaka nagiging positibo pa rin siya. Pero grabe, no? Ang hirap talagang mabuhay sa mundo. Ang hirap maging mahirap. Sad pa nga ng driver ni Eric. Sinabi mo pa, kaya nga dapat magtiyaga ka sa trabaho. Pagbutihin mo lalo. At dahil dyan, balang araw aangat ka din. Hindi man agad-agad pero paunti-unti. Nako, basta kayo yung amo ko, sir. Salamat po, ah. Nakita niya
ang pagmamahal sa kanyang mga mata habang kinakausap ang mga ito, pinapatahan ang kanilang mga alalahanin at pinapagaan ang kanilang mga pasanin. Nakita niya ang kanyang mga magulang na lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nabuksan ang isang bagong pananaw kay Eric. Ang dalagang kanyang inakalang mahina at nangangailangan ng tulong ay tunay na matatag at mapagmahal. Ang kanyang pagdurusa ay hindi nagpahina sa kanyang espiritu, kundi lalong nagpatibay sa kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya. Ang pagmamahal ni Karamya sa kanyang pamilya ay tunay at walang kondisyon. Ang kanyang pagtitiyaga sa harap ng kahirapan ay kahanga-hanga. At habang pinagmamasdan ni Eric ang eksena ng simpleng ngunit puno ng pagmamahal na buhay ni Karamya, may isang kakaibang damdamin ang unti-unting tumitibok sa kanyang puso. Isang damdamin na matagal na niyang ikinulong at tinatakasan. Ang binhi ng paghanga ay unti-unting tumutubo, naglalagay ng pag-asa sa kanyang solitaryong mundo. Sa katahimikan ng kanyang marangyang mansyon, batid ni Eric sa kanyang sarili na ang simpleng pagka-interes ay lumalim na tungo sa isang bagay na mas personal, isang pagkagusto kay Karamya Valdez. Ang kanyang katatagan, ang kanyang pagmamahal sa pamilya, at ang dignidad na kanyang ipinakita sa harap ng kahirapan ay bumihag sa kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Ano bang ginawa mo sa akin, Karamya? Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Hindi pa naman kita nakakausap. Hindi pa kita nakakasama. Pero bakit sobrang interesado na ako sa'yo? For the past years, never ko naman tong naramdaman sa kahit na sino. Marami namang naghahabol sa akin. Pero hindi ko sila pinansin. Ikaw lang palang makakabihag ng puso ko. Ngunit ang malaking tanong na ngayon ay bumabagabag sa kanyang isipan ay kung paano siya magsisimula para makilala ng lubusan ng dalaga. Ang agwat sa kanilang edad at ang magkaibang mundo na kanilang ginagalawan ay tila isang malaking hadlang. Higit pa rito, natatakot siya na masamain ni Karamya ang anumang alok ng tulong mula sa kanya. Ang kanyang yaman na dati kanyang proteksyon ay ngayon tila isang potensyal na dahilan para sa pagdududa at hindi pagtitiwala. Kaya naman, napagdesisyonan ni Eric na mag-utos sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Pinili niya muna ang magpakamisteryoso sa dalaga, isang lihim na pagtulong na walang inaasahang kapalit. Simula noon, araw-araw, isang hindi kilalang delivery van ang humihinto sa harap ng maliit na tahanan ni Karamya. Ang mga kahon at supot na ibinababa nito ay puno ng mga grocery, bigas, delata, gulay, prutas at iba pang pangangailangan sa bahay na hindi nila madalas mabili. Kung minsan, may kasama pang sobre na may lamang pera, sapat para makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at posibleng pambayad sa natitirang tuition ni Karamya. Sa bawat padala, may maliit na note na nakasulat sa simpleng papel. Ang sulat kamay ay hindi pamilyar, ngunit ang mensahe ay malinaw. Isang taong nagmamalasakit sa isang mabuting babaeng kagaya mo. Si Karamya at ang kanyang pamilya ay labis na nagpapasalamat sa hindi inaasahang mga biyaya. Ang mga grocery ay malaking tulong sa kanilang kinakain at ang pera ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanilang mga pinansyal na problema. Pinag-uusapan nila kung sino kaya ang misteryosong benefactor na ito, ang taong nagmamalasakit sa kanila nang walang hinihinging kapalit. Ngunit sa kabila ng pasasalamat, ramdam ni Karamya ang takot. Ang hindi kilalang nagbibigay ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit ano nga ba ang kapalit ng lahat ng ito?
Mayroon bang nakatagong motibo sa likod ng ganitong kabutihan? Ang kanyang isip na sanay sa hirap at pangangailangan ay hindi agad makapaniwala sa ganitong uri ng walang kondisyong tulong. Ang ideya na may isang taong nagmamalasakit sa kanya nang hindi niya kilala ay nakakapagtaka at nakakabahala. Ang kanyang ganda na dati kanyang tago at hindi binibigyang pansin ay ngayon tila isang posibleng dahilan para sa ganitong atensyon. Natatakot siya na baka may masamang intensyon ng taong ito, na baka may kapalit na hinihingi sa kanilang natatanggap. Sa gabi, madalas siyang hindi makatulog, iniisip ang misteryosong nagbibigay. Sinusubukan niyang maghanap ng anumang pahiwatig, anumang clue kung sino ito at kung bakit sila tinutulungan. Ngunit ang note ay simple lamang, walang anumang detalye na maaaring magbigay liwanag sa kanilang mga katanungan. "O anak, bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na. Panigurado akong napagod ka sa exam mo kanina." Nay, nagtataka lang po kasi talaga ako sa nagpapadala ng simpleng sulat na to eh. Tsaka sa mga ibang pinapadala niya. Paano kung masamang tao pala yun? Paano kung may kapalit po pala lahat ng to na hindi maganda? Kinakabahan lang po talaga ako wala naman po talagang libre sa mundong to ngayon. At saka kung meron mang magbibigay, gusto nila laging may kapalit. Anak, yan nga rin yung naisip ko nung una eh. Pero kasi ngayong nangangailangan tayo, mas mahalaga na tinatanggap natin yung mga bagay na yan sa ngayon. Nagpapasalamat nga kami nang biglang may nagbibigay ng ganyan na tulong. Teka, umamin nga kayo sa akin, Nay. Paano kung anak pala talaga ako ng mayaman, ampun ba ako, ha? Aminin niyo na po sa akin dahil nakakabalo po yung laging nag-iisip eh. Napatawa nga ang kanyang ina. Ano ka ba? Tigil-tigilan mo na nga yung pag-iisip mo ng kung ano-ano. Totoong anak ka namin. Kung sana nga lang, meron kang mayamang mga magulang eh, para hindi ka na naghihirap pa. Gugustuhin na lang namin. Pero ayaw din naman namin ikaw na ipamigay sa iba. Mas gugustuhin na lang namin kunin ang mga tulong na natatanggap natin ngayon kesa yung ibigay ka sa ibang tao. Sus, si nanay, binobola pa talaga ako. Pero kanino nga kaya talaga galing to? Kung sino ka man, nagpapasalamat ako sa'yo. Pulong na nga lamang ng babae. Tinapik nga ng kanyang ina ang kanyang balikat. Ang kanyang mga magulang ay nagpapasalamat at umaasa na ang tulong ay magpapatuloy. Ang kanyang mga kapatid ay masaya sa masaganang pagkain sa kanilang hapag. Ngunit si Karamya ay hindi mapakali. Ang kanyang instinct ay nagsasabing may isang bagay na hindi tama, na ang ganitong kabutihan ay maaaring may nakatagong layunin. Sa kabilang dako, si Eric ay matiyagang naghihintay. Nasasaktan siya sa pag-iisip na maaaring matakot si Karamia sa kanyang tulong. Ang kanyang tanging layunin ay ang maipakita ang kanyang pagmamalasakit at makatulong sa kanya nang hindi siya tinatakot o pinipilit. Umaasa siya na sa pamamagitan ng kanyang mga lihim na gawain, makikita ni Karamya ang kanyang tunay na intensyon, ang tulong na walang hinihinging kapalit. Ang laro ng misteryo ay nagpapatuloy. Si Eric ay patuloy sa pagpapadala ng mga biyaya, umaasa na mapawi ang takot ni Karamya at maipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Si Karamya naman ay patuloy na nagpapasalamat, ngunit nananatiling maingat. Sinusubukang alamin ang motibo ng hindi kilalang benefactor. Ang pagitan sa kanilang mga mundo ay tila lumalaki pa sa kabila ng mga lihim na koneksyon na unti-unti nang nabubuo. Ang tanong ay kung kailan at paano mahahayag ang katotohanan at kung ano ang magiging reaksyon ni Karamya kapag natuklasan niya ang misteryosong taong
nagmamalasakit sa kanya. Isang hapon, habang ang hindi kilalang delivery van ay muling huminto sa harap ng kanilang tahanan, hindi tulad ng dati, hindi agad lumabas si Karamya para tanggapin ang mga grocery supplies. Sa halip, matiyaga siyang naghintay sa loob. Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit puno ng determinasyon. Alam niyang araw-araw na itong nangyayari. Ang mga kahon at supot na puno ng tulong ay regular na dumarating, kasama ang misteryosong note na nagpapahiwatig ng pagmamalasakit. Ang pasasalamat niya ay tunay, ngunit ang kuryosidad at ang pangamba ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Desidido siyang alamin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Nang makita niya ang tauhan na bumababa mula sa van na may dalang kahon, mabilis siyang lumabas ng kanilang maliit na bakuran. Hinarang niya ito nang may matapang ngunit magalang na tindig. Magandang hapon po. Pati ni Karamya, ang kanyang boses bahagyang nanginginig, ngunit puno ng intensyon. Ang lalaki na nakilala nga niyang si Randy, batay sa pangalan ng nakasulat sa kanyang uniform, bahagyang nagulat sa kanyang pagharang. Magandang hapon din, ma'am. Tugon nito at nagugulhan. Alam ko pong kayo ang naghahatid ng mga tulong na ito. Sabi nga ni Karamya, diretso sa kanyang mga mata. Ako po si Karamya Valdez. Ang nakakatanggap. Tumango si Randy, hindi sigurado kung ano ang nais nga niyang sabihin. Opo, ma'am. Gusto ko po sanang makilala kung sino yung nasa likod ng mga tulong na to. Matatag na sabi ni Karamya. Sobra-sobra na po kasi yung binibigay eh. Nararamdaman ko na hindi naman po dapat ganito, baka po kasi natatake advantage na po namin siya. Yung taong nagmamalasakit sa amin. Pwede po ba niya akong pagbigyan na makilala siya? Natigilan nga si Randy at Leo. Hindi niya inaasahan ng ganitong kahilingan. Ang utos sa kanya, ihahatid lamang ang mga binigay at huwag magpakilala. Si Randy at Leo nga, ang driver nito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Ma'am, napagutusan lang po kasi ako eh. Ang sabi po sa akin, ihulog ko lamang po. Naintindihan ko po kayo. Pero baka naman po pwedeng sabihin niyo na lang sa taong na nagpapadala na nais ko po siyang makilala. Gusto ko pong personal na magpasalamat sa kanyang kabutihan. O kaya, ano po bang gusto niya? Baka po kasi may kapalit lahat ng to na hindi ko kayang ibigay. Tinitigan ni Leo ang matapang ngunit mapagpakumbabang mukha ni Karamya. Ramdam niya ang kanyang sinseridad. Bagamat mahigpit ang bilin sa kanya ni Eric, nakita niya ang pangangailangan ni Karamya para sa kasagutan. Sige po ma'am. Susubukan ko pong sabihin po sa kanya. Yung hiling niyo po, sa susunod ko pong pagbabalik malalaman niyo po ang sagot. Nakaramdam ng kaunting pag-asa si Karamya sa tugon ni Randy. Bagamat hindi pa niya alam kung papayag ang misteryosong benefactor, ang katotohanan na ipaparating ni Randy ang kanyang kahilingan ay isang malaking hakbang. Nagpasalamat siya kay Randy at pinanood itong umalis sakay ng van. Bumalik siya sa kanilang tahanan, ang kanyang isipan ay puno ng pag-asa at pangamba. Ang misteryo ay maaaring malapit ng mabunyag at hindi niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanilang pagkikita. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang malaman kung sino ang taong nagbigay ng ilaw sa gitna ng kanilang kahirapan. Pagbalik ni Randy sa tahimik na opisina ni Eric, ang dating abalang CEO ay naroon na. Bumalik sa kanyang trono matapos ang 2 linggong pamamahinga sa kanyang malaking mansyon. Ang mga papeles ay nakasalansan sa kanyang mesa. Ang tunog ng pag-click ng kanyang keyboard ay muling pumuno sa silid. Boss, gusto raw po kayong makilala eh. Hindi naman po ako makahindi dahil karapatan din po niyang malaman. Bakit po ba ayaw niyong ipasabi na kayo yung nagbibigay ng tulong? O kaya, mukha naman po atang concerned kayo sa babaeng yun eh. Bakit hindi kayo magpakilala? Malay niyo, may pag-asa pala kayo. Saad nga lamang ng tauhan ni Eric.
pero napailingang lalaki. Hindi pa ako handa. At alam mo namang hindi ako sanay sa ganito, di ba? Matagal na kitang kasama, kaya siguradong alam mo na may pagkatorpe ako. Natatawang saad na nga lamang ni Eric at tumawa na nga lamang din ang kanyang tauhan na si Randy. Nakasama din si Leo. Buong detalyeng ibinahagi ni Randy kay Eric ang kahilingan ni Karamya, ang kanyang matapang ngunit magalang na paghaharap, ang kanyang sincere na pagnanais na makilala ang taong nasa likod ng tulong. Habang nakikinig si Eric, may kung anong saya ang biglang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na kagalakan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang kagalakan ay may halong kaba. Ang tanong na bumabagabag sa kanya ay kung matatanggap ba siya ng isang 20, 2 anyos na dalaga. Ang layo ng agwat ng kanilang edad ay tila isang malaking bangin. Baka iwasan siya nito, baka matakot sa kanya dahil sa kanilang magkaibang henerasyon at estado sa buhay. Gayunpaman, ang pag-asa na makilala si Karamya ng personal ay mas matindi kaysa sa kanyang pangamba. Nilakasan niya ang kanyang loob. Ang pagkakataong ito ay maaaring isang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang solitaryong buhay. Sige Randy at Leo. Sabi nga ni Eric, ang kanyang boses ay may bahid ng pananabik. Ngunit pinipilit pa nga ring maging kalmado. Sa susunod mong balik para maghatid ng grocery supplies, sabihin mo kay Karamya na pumapayag na ako. May bahagyang pagtataka sa mukha nila. Inaasahan nga nila na maaaring personal na pupunta nga si Eric sa tahanan ng dalaga. Pero sir, tanong nga ni Leo, nag-aalangan. Pinutol siya ni Eric. Pero dapat siyang pupunta sa bahay ko at hindi ako pupunta sa kanya. Sabihin mo sa kanya na bukas ng hapon hinihintay ko siya. May pagtataka pa rin sa mga mata ni Randy, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa utos ng kanyang amo. Sa loob ng kanyang opisina, hindi mapakali si Eric. Ang mga minuto ay tila oras ang tagal. Iniisip niya kung ano ang kanyang sasabihin kay Karamya, kung paano niya ipapakilala ang kanyang sarili nang hindi ito tinatakot. Ang kaba ay patuloy na bumabagabag sa kanya, ngunit ang pag-asa na makilala ang dalagang bumihag sa kanyang puso ay mas matindi. Sa kabilang dako, si Karamya ay matiyagang naghihintay sa susunod na pagdating ni Randy. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, pag-asa, kuryosidad, at kaunting takot. Hindi niya alam kung ano ang kanyang aasahan mula sa taong nagmamalasakit sa kanila. Nang sa wakas ay bumalik na nga si Randy, hindi mapigilan ni Karamya ang kanyang pananabik. Ano pong sabi niya? Mabilis niyang tanong. Ma'am, saad nga ni Randy. Ang kanyang boses mahinahon. Pumapayag na po siya. Magkikita na po kayo. Nakahinga ng maluwag si Karamya. Ang misteryo ay malapit ng mabunyag. Talaga po? Tanong niya at may bahid ng kuryosidad sa kanyang boses. Opo, pero ang sabi po niya kayo po sana yung pumunta sa kanyang bahay. Bukas po ng hapon, hihintayin ka daw po niya. Ang mga salita ni Randy ay nagdulot ng bagong kaba kay Karamya. Bakit siya ang kailangang pumunta? Sino ba talaga ang taong ito? Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas matindi. Pumayag siya. Hindi alam ang hindi inaasahang pagbabago na naghihintay sa kanya. Ang gabi bago ang itinakdang pagbisita ay puno ng pagkabahala para kay Karamya. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit na iniisip kung sino ang taong nagmamalasakit sa kanila. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Bakit siya tutulungan ng isang hindi kilalang tao? Ano ang kanyang motibo? At bakit siya pa ang kailangang pumunta sa kanyang tahanan? Ang malaking mansyon na nakatanaw sa kanilang simpleng barong-barong ay tila isang palasyo sa kanyang mga mata.
Kinakabahan siya sa ideya na papasok siya sa mundo na sobrang layo sa kanyang kinagisnan, ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan at personal na magpasalamat ay mas matindi kaysa sa kanyang pangamba. Kinabukasan ng hapon, maingat na nagbihis si Karamya. Sinigurado niyang malinis at maayos ang kanyang simpleng damit. Ayaw niyang magmukhang kaawa-awa o magbigay ng maling impresyon. Gusto niyang ipakita ang kanyang tunay na sarili, isang babaeng may dignidad at marunong tumanaw ng utang na loob. Kasama ang pahintulot ng kanyang mga magulang, naglakad si Karamya patungo sa malaking mansyon. Ang mataas na bakod at ang mabigat na gate ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga bago pindutin ang doorbell. Di nagtagal, isang lalaking nakasuot ng uniforme ang bumukas ng gate. Magalang itong tumingin sa kanya. Magandang hapon po, ma'am. Kayo po si Miss Karamia Valdez? Tumango si Karamia. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Opo. Pinagbilinan po ako na darating kayo. Sumunod po kayo sa akin. Saad nga ng lalaki. Pumasok si Karamia sa lupa ng mansyon, namamangha sa lawak at maganda. Ang maayos na hardin, ang malaking fountain at ang imposibleng laki ng bahay ay tila isang eksena mula sa isang libro. Dinala siya ng lalaki sa malaking pintuan ng mansyon at magalang na pinapasok. Ang loob ng bahay ay mas nakamamangha pa kaysa sa labas. Ang mararangyang kasangkapan, ang makikintab na sahig, at ang mga paintings sa dingding ay tunay na kahanga-hanga. Dinala siya ng lalaki sa isang malaking sala. Maghintay na lang po kayo dito, ma'am. Tatawagin ko lang po si Sir Eric. Naiwan si Karamia na nakatayo nga sa gitna ng marangyang sala, ni hindi alam ang gagawin. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid, sinusubukang sumipsip sa sobrang karangyaan. Kinakabahan siya at hindi komportable sa kapaligirang ito na sobrang layo sa kanyang nakasanayan. Maya-maya pa, isang lalaki ang bumaba mula sa malaking hagdan. Nakasuot ito ng simpleng ngunit eleganteng kasuotan. Habang palapit ito, unti-unting nakilala ni Karamya ang mukha nito. Ito ang matandang lalaki na madalas niyang nakikita sa terasa ng mansyon. Natigilan si Karamya. Hindi niya inaasahan na ang misteryosong benefactor ay ang lalaking madalas niyang nasisilayan mula sa malayo. Lumapit si Eric sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng bahagyang pag-aalala at pag-asa. Miss Valdez, right? Sabi ni Eric, ang kanyang boses ay malalim ngunit magiliw. Tumango si Karamia. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Pero may halong pagtataka. Opo, sir. I am Eric Gonzalvo. Pagpapakilala ni Eric, inaabot ang kanyang kamay kay Karamia. Marahang tinanggap ni Karamia ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay bahagyang nanginginig. Magandang hapon po, sir. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinibigay niyo sa amin. May bahid ng lungkot sa mga mata ni Eric habang tinitignan ng dalaga. Miss Valdez, Karamia, sabi niya sinusubukang bigkasin ang kanyang pangalan ng natural. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyong trabaho. Labis akong nalungkot para sa iyo. Nagulat si Karamia na alam nga ni Eric ang tungkol sa kanyang pagkawala ng trabaho. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa lahat po ng kabutihan nyo. Kaya lang kasi, parang ang weird lang. Sabi ni Karamia, ang kanyang boses, puno ng sincerity. Wala kang dapat ipagpasalamat at ikabahala. Tugon naman ni Eric ang kanyang tingin na hindi maalis sa kanyang muka. Nais ko lang naman talagang tumulong sa isang mabuting tao na nangangailangan. Hindi lang naman ikaw ang binibigyan ko, marami din akong scholar at tinutulungan. May kakaibang tensyon sa pagitan nila. Si Karamia nagugulhan nga sa kabaitan nga ni Eric. Si Eric naman nababahala kung ano ang iniisip ng dalaga tungkol sa kanya. Ang agwat sa kanilang edad at estado sa buhay ay tila isang malaking hadlang.
Sir Eric? Simula nga ni Karamiya, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Bakit po ninyo ginagawa to? Bakit po kayo tumutulong sa amin na hindi niyo po kami kinikilala? Paano po kung hindi naman po pala kami mapagkakatiwalaan? Tanong nga ni Karamiya diretsyo at inaasahan naman ito ni Eric. Humugot siya ng malalim na hininga. Nagtitipon ng lakas ng loob para ibahagi ang kanyang tunay na nararamdaman. Ang pagkakataong to, ang simula ng kanilang hindi inaasahang pagkakaibigan. O marahil higit pa doon. Karamiya. Panimula ni Eric lumalambot ang kanyang boses. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nakikita kitang dumadaan sa harap ng bahay ko tuwing umaga. Palaging nakataas ang ulo mo. Kahit na nakikita ko ang pagod sa iyong mga mata. Sinabi sa akin ni Randy at Leo ang nangyari sa inyong trabaho. At labis akong naantig. Nakita ko ang iyong lakas. Ang determinasyon mo na magpatuloy sa kabila ng mga hamon. At ang iyong walang sawang pagmamahal sa iyong pamilya. Tumigil siya at huminga ng malalim. Alam kong magkaiba ang mundo natin. At alam kong malaki ang agwat ng ating edad. Pero humanga ako sa iyong diwa, Karamiya. Gusto kong tumulong hindi dahil may inaasahan akong kapalit. Kundi dahil hinahangaan ko ang uri ng tao mo. Gusto kong pagaanin ang iyong pasanin. Kahit kaunti lang. Tumingin si Eric sa kanya. Puno nga ng katapatan ng kanyang mga mata. Alam kong pwedeng kakaiba tong pakinggan. At ayaw kitang takutin pero umaasa ko na ito na ang simula ng isang bagay. Isang pagkakaibigan. Gusto ko lang makilala ka, Karamiya. Ang tunay na ikaw. Hindi lang ang iyong mga paghihirap. Wala akong hinihiling na higit pa sa isang pagkakataon. Ang pag-uusap sa pagitan ni na Eric at Karamiya ay lumayo mula sa simpleng pasasalamat at pagpapakilala. Sa paglipas ng mga minuto, naging mas personal ang kanilang palitan ng salita. Ibinahagi ni Karamiya ang kanyang pangarap na makatapos ng pag-aaral at matulungan ang kanyang pamilya. Ikinuwento ni Eric ang kanyang pagkabata na walang magulang at ang kanyang dedikasyon sa kanyang kumpanya. Habang nakikinig si Karamiya kay Eric, hindi niya napigilang mapansin ang kapansin-pansing kaputlaan ng kanyang mukha at ang hindi maayos na itsura ng kanyang kalusugan. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses nang itanong niya kung ayos lang ba si Eric. Napabuntong hininga si Eric. Ang pagkakataon ay tila hindi maiiwasan. Napilitan siyang ipagtapat sa dalaga ang tunay na sitwasyon ng kanyang kalusugan, ang hindi inaasahang diagnosis at ang kakaibang payo ng kanyang doktor. Ibinahagi niya ang kanyang takot sa pag-iisa at ang panghihinayang sa hindi niya naranasang pagmamahal. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatapat, hindi niya sinasadya na aminin kay Karamiya na hindi niya intensyon na siya ang magustuhan niya. Ang inosenteng paghanga ay unti-unting lumalim at ngayon ay nahaharap siya sa isang babaeng bumihag sa kanyang puso sa hindi niya inaasahang pagkakataon, sa isang desperadong pagtatangka na maipakita ang kanyang pagmamalasakit at marahil sa kanyang malungkot na paniniwala na makatulong sa kanya sa paraan na alam niya. Binigkas ni Eric ang isang alok na bumulabog sa katahimikan ng kanilang pag-uusap. Karamiya. Sad nga ni Eric ang kanyang boses. Naghinginig niya sa kaba. Alam kong nangangailangan ka ng pera para sa iyong pag-aaral. At para sa iyong pamilya. Gusto ko sanang tulungan ka. Inaalok kita ng ₱250,000 kapalit ng isang gabi. Ang mga salita ay bumagsak sa tahimik na sala na parang mabigat na sumpa. Ang pagtanggap ni Karamiya sa alok nga ni Eric ay sobrang sama. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pag-aalala ay biglang napuno ng galit at pagkasuklam. Anong akala mo sa akin, Sir Eric? Sabi nga ni Karamiya, ang kanyang boses nanginginig nga sa pagkapuot. Bayaran? Ang mga pisngi ni Karamiya na mula nga sa galit. Ang kabaitan ng kanyang nararamdaman ay biglang napalitan ng pakiramdam na pagkabastos
at panghamak. Ang taong kanyang pinasalamatan ay ngayon tila isang mapanlinlang na halimaw pala. Natigilan si Eric sa reaksyon ni Carmia. Hindi yun ang intensyon ko, Carmia. Gusto ko lang sanang ituring mo tong bilang tulong sa'yo. Bilang kapalit naman sa pera na ibibigay ko, tulong para sa iyong pangangailangan sa pag-aaral mo at sa pamilya mo. Ngunit ang paliwanag nga ni Eric ay tila lalong nagpagalit nga kay Carmia. Ang ideya na bayaran nga siya para sa kanyang katawan ay nakakasakit at nakakainsulto. Tulong? Mapanuyang sabi ni Carmia. Ganito ba talaga ang paraan niyo ng pagtulong? Sa pamamagitan ng pagbili sa akin? Ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa mga mata ni Carmia. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at pagkasira ng loob. Ang taong kanyang inakalang may mabuting puso ay tila isa lamang mayaman na lalaki na akalaing mabibili niya ang lahat, pati na ang dignidad ng isang mahirap na babae. Napayuko si Eric, ramdam ang bigat ng kanyang pagkakamali. Nasaktan niya si Carmia, ang taong kanyang hinahangaan. Ang kanyang desperadong alok ay bumalik sa kanya na may matinding kahihiyan. Tumayo si Carmia, ang kanyang buong katawan nanginginig. Pag-iisipan ko, malamig niyang sabi, ang kanyang mga mata ay puno ng pangangamba. Kapag bumalik ako dito sa isang araw, ibig sabihin pumapayag na ako. Pero kung hindi, huwag mo na akong guguluhin pa kahit kailan. At tigilan mo na ang pagpapadala ng kung ano-ano sa bahay namin. Babayaran ko na lang paunti-unti. Pagkatapos bigkasin ng kanyang ultimatum, tumalikod si Carmia at mabilis na naglakad palabas ng marangyang sala. Iniwan si Eric na nakayuko at napuno ng panghihinayang. Ang hangin sa silid ay bumigat sa tensyon at hindi tiyak na kinabukasan. Ang pagkakataon para sa isang hindi inaasahang pagkakaibigan ay tila nauwi sa isang mapait na alok at isang nakakainsultong ultimatum. Ang oras ay tumatakbo at ang desisyon ni Carmia ang magtatakda ng kapalaran ng kanilang hindi pa nagsisimulang relasyon. Ang sama ng loob ay bumalot kay Carmia habang mabilis siyang naglalakad pa uwi mula sa marangyang mansyon ni Eric. Ang mapait na alok nito ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Sinisira ang kaunting pag-asa na kanyang nadama. Ang pakiramdam ng pagkabastos at paghamak ay masakit na parang sampal. Ngunit pagdating niya sa kanilang maliit na tahanan, isang mas matinding dagok ang bumungad sa kanya. Ang karaniwang ingay ng kanyang mga kapatid na naglalaro at ang mahinang usapan ng kanyang mga magulang ay wala. Ang katahimikan ay nakakabingi, isang hindi pangkaraniwang pangyayari na nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang puso. Hinanap niya ang kanyang mga kapatid sa kanilang karaniwang taguan, ang mga sulok ng kanilang maliit na bahay. Tinawag niya ang kanyang ina at ama, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakakapanlulumong katahimikan. Lumabas siya at nagtanong sa kanilang mga kapitbahay. Ang mga sagot na kanyang natanggap ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang tatay, ang haligi ng kanilang pamilya, ay biglang inatake sa puso at isinugod sa ospital. Ang mga salita ay bumulalas nga sa kanyang isipan. Bakit ngayon pa? Kung kailan sobrang nangangailangan sila, kung kailan wala silang anumang maasahan, saka pa nangyaring ganitong trahedya. Ang ospital, ang gamot, lahat ng gastusin tila isang imposibleng bundok na kailangan nilang akyatin nang walang anumang tulong. Mula sa mga usapan ng kanyang mga kapitbahay, nalaman niya na malala na pala ang lagay ng kanyang tatay. Ang atake ay malubha at kailangan siyang operahin sa lalong madaling panahon. Ang bawat oras ay mahalaga, ngunit ang pera para sa operasyon ay tila isang pangarap lamang. Ang katotohanan ng kanilang kahirapan ay bumalik kay Carmia nang may sobrang lakas. Ang kawalan ng trabaho, ang pambayad sa tuition na wala pa rin, at ngayon, ang kritikal na kondisyon ng kanyang tatay.
Kahit 100 piso, kahit pamasahe pauwi sa ospital, ay wala silang mahihita. Sa gitna ng kanyang pagkabigla at desperasyon, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mapait na alok ni Eric, ang ₱250,000. Isang halaga na kayang sagipin ang buhay ng kanyang tatay, kayang bayaran ang kanyang tuition at kayang pagaanin ang kanilang kahirapan. Ang ideya ay nakakadiri, nakakasuka. Ang magbenta ng kanyang sarili ay taliwas sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ngunit ang mukha ng kanyang mahina ng tatay, ang mga mata ng kanyang mga kapatid na puno ng pag-asa at ang walang katapusang paghihirap ng kanyang ina ay bumabagabag sa kanya. Ang dilema ay nakakapanghina. Ang kanyang dignidad laban sa buhay ng kanyang ama, ang kanyang prinsipyo laban sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang mapait na alok ni Eric na kanina'y kanyang kinasuklaman ay ngayon tila isang nag-iisang lifeline sa gitna ng kanilang lumulubog na barko. Ang ulan na bumasa sa kanya kanina ay tila bumabalik, bumabasa ngayon sa kanyang puso. Ang mga luha ay muling nagsimulang dumaloy, hindi na luha ng galit, kundi luha ng desperasyon at walang pag-asang pagpili. Ang oras ay tumatakbo. Ang buhay ng kanyang tatay ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Ang ultimatum na kanyang ibinigay kay Eric ay ngayon bumabalik sa kanya na may mas mabigat na timbang. Ang isang araw na kanyang ibinigay ay tila mas maikli kaysa dati. Ang pagbabalik sa mansyon ay tila isang imposibleng pasanin, ngunit ang alternatibo, ang pumayag na mawala ang kanyang tatay, ay mas hindi niya kayang harapin. Ang mapait na alok ay ngayon ang tanging pag-asa sa gitna ng kanilang matinding pangangailangan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nag-aayos na si Eric para pumasok sa opisina. Ang pag-asa na babalik pa si Karamia ay unti-unti nang nawawala. Ang mapait na alok at ang kanyang reaksyon ay tila isang malinaw na sagot. Pinagsisisihan niya ang kanyang padalos-dalos na alok, ang pagkakamali na maaaring sumira sa anumang pagkakataon na makilala ang dalaga. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas ng kanyang tahanan, isang malakas na katok sa kanyang mabigat na pintuan ang biglang pumigil sa kanya. Hindi niya inaasahan kung sino ito. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang nakayukong figura ni Karamia. Dumating ito ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan at halata sa kanyang mga mata ang hindi pangkaraniwang kalagayan. May bahid ng pamumula sa kanyang pisngi at ang kanyang paghinga ay bahagyang mabigat. Amoy niya ang hindi matapang na amoy ng alak. Alam ni Eric, sa isang tingin na uminom ito, marahil bilang panangga sa gagawin nito. Karamia? Nag-aalalang tanong ni Eric. Inalalayan nga siya papasok. Hindi ito sumagot kaagad. Nang makapasok unti-unti nga itong humarap kay Eric. Ang kanyang mga mata puno ng pagdurusa at desperasyon. At siya ang nanguna. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Eric at inilapit nga ito sa kanyang pisngi. Ang kanyang haplos ay nanginginig ngunit mayroong pahiwatig na pakiusap. Bigla itong umiyak, humikbi na parang batang nawawala. Sorry kung bigla na lang ako pumunta dito. Sorry kung parang naging desperada na ako. Ayoko sanang gawin to pero ito lang talaga ang paraan para isalba ang buhay ng tatay ko. Mahirap man pero kailangan kong gawin. Sa mga hikbi nito ipinaliwanag ni Karamia kay Eric ang nangyari. Ang tatay ko, biglang inatake sa puso. Critical ang kondisyon niya. At agarang pangangailangan sa operasyon ang kailangan namin para maipambayad. Ang bigat ng responsibilidad. Natatakot ako na mawala ang tatay ko nang dahil sa kahirapan namin. Natigilan nga si Eric. Ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik ay hindi ang kanyang inakala.
Sasamahan kita sa ospital. Walang pag-aalinlangan kaagad na saad nga ni Eric at nagbihis. Magkasama silang nagmadaling pumunta sa ospital. Ginawa ni Eric ang lahat ng kanyang makakaya para maayos ang lahat ng pangangailangan sa pagpapaopera ng ama ni Carmilla. Kahit ano, Dok, kahit magkano magbabayad ako para po sa tatay ni Carmilla. Saad nga ni Eric, sa doktor nga, at sumama siya para nga pagbigyan sila kaagad dahil malakas nga ang kapit niya sa ospital doon. Nakita ni Carmilla kung paano magmakaawa si Eric para sa kanya, para sa tatay niya. Sa loob ng ospital sa mga oras ng paghihintay at pag-aalala nakita nga ni Carmilla ang tunay na pagkatao ni Eric. Habang nakaupo nga sila, hinawakan na nga lamang ito ang kamay ng lalaki. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa kabaitan mo at generosity. Taliwas talaga sa inaakala ko mabuti ang puso mo. Hinawakan na nga lamang ni Eric ang kamay ni Carmilla ng mahigpit. Sa gabing yun, may isang kakaibang damdamin ng unti-unting umusbong sa puso ni Carmilla para kay Eric. Hindi ito ang pagnanais na kanyang pinakita kanina kundi isang tunay na paghanga at paggalang. Ang kabutihan ni Eric ay tumagos sa kanyang puso. Isang liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Ang operasyon ng tatay ni Carmilla naging matagumpay. Ang mga araw at gabi, nang walang tulog na pagbabantay, walang humpay na pag-aalala, nauwi si isang malaking ginhawa. Makalipas ang 3 linggo, nang tuluyan na ngang nakarecover ang kanyang tatay, nakabalik na nga sila sa kanilang tahanan. Tay, okay na po ba kayo? Tanong nga ni Carmilla. Oo naman anak, pero nagtataka lang talaga ako kung saan ka nakakuha ng pang-opera sa akin. Saad nga nito na nag-aalala. Tay, wag niyo na po munang isipin yun. Sabi ko naman po sa inyo ako na pong bahala. Ang dapat pong gawin ninyo magpahinga at magpagaling, mag-recover. Tumango na nga lamang kanyang ama, kahit labag sa kanyang kalooban. Isang araw bumalik si Carmilla sa mansyon ni Eric. Sa pagkakataong ito, wala na ang bahid ng desperasyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang isipan ay matino, ang kanyang layunin ay magpasalamat ng personal sa lalaking nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Nakatagpo niya si Eric sa parehong marangyang sala kung saan nangyari ang kanilang mapait na pag-uusap noon. Ngunit ang atmosfera ngayon ay iba. May bahid ng paggalang at pagkakaibigan sa pagitan nila. Nagpasalamat si Carmilla kay Eric mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ibinahagi niya ang pagbuti ng kalagayan ng kanyang tatay at ang walang katumbas na pasasalamat ng kanyang buong pamilya. Nakita ni Eric ang tunay na sinseridad sa kanyang mga mata at ang gaan sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Habang nag-uusap sila, ang mga salita ay dumaloy ng natural mula sa pasasalamat tungo sa mas personal na mga bagay. Ibinahagi ni Carmilla ang kanyang mga pangarap at mga pag-asa. Ikinuwento ni Eric ang kanyang mga hilig at pananaw sa buhay. Sa bawat palitan ng salita, unti-unting nawawala ang agwat sa kanilang edad at estado. Sa isang hindi inaasahang sandali, habang nakatitig si Carmilla sa mga mata ni Eric, bigla na lamang niyang nasabi ang mga salitang nagpabago sa lahat. Eric, malambing niyang sabi, ang kanyang boses ay punong-puno ng emosyon. Pumapayag na ako. Hindi dahil sa alok mong pera, kundi dahil sa gusto ko. Ang mga salita ay bumulaga nga kay Eric. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sigurado ka ba? Nangihinang tanong na nga lamang ni Eric. Hindi makapaniwala sa naging desisyon ng dalaga. Tumango si Carmilla. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanya puno ng katapatan at pagnanais. Oo, siguradong sigurado ako. Gawin na natin to. At ng oras ding iyon, tila may isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa kanila. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng silid ni Eric. Sa pagkakataong ito, si Carmilla mismo ang nanguna.
Ang kanyang mga kilos ay punong-puno ng pagmamahal at pagnanais na bigyan ng kasiyahan si Eric. Ang mga sandali na sumunod ay tila lumahok sa ibang dimensyon. Hinaplos ni Karamya ang mukha ni Eric ng may pagmamahal. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa kanyang balat. Ang kanyang mga halik ay malalim at mapagmahal. Bumubura sa anumang bakas ng awkwardness o pag-aalinlangan. Nagulat si Eric sa init ng mga halik na ibinigay ni Karamya. Bagamat alam niyang unang beses lamang ito para sa dalaga, ang kanyang mga kilos ay tila natural at sanay na sanay. Ang kanyang pagmamahal ay wagas at walang pag-aalinlangan. Ibinibigay ang kanyang sarili ng buong puso. Sa bawat haplos, bawat halik, halos malimutan ni Eric ang mundo. Ang mga unggol ng kasiyahan na kumawala sa kanyang mga labi ay tunay at hindi mapigilan. Si Karamya, sa kanyang inosenteng paraan, ay tila alam ang bawat lugar na magpapasaya kay Eric. Nanggigil si Eric sa sobrang pananabik sa dalaga, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa kanyang baywang. Ang pagnanais ay bumabalot sa kanilang mga katawan, isang nag-aalab na apoy na ayaw nilang matapos pa. Sa mga sandaling iyon, ang agwat ng kanilang edad at estado ay tila nawala. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang pagmamahalan at ang kasiyahan na kanilang ibinibigay sa isa't isa. Ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay ay nagsimula sa isang gabi ng wagas na pag-ibig at hindi inaasahang pagnanais. Ang oras ay tila huminto sa loob ng silid ni Eric. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mabibigat na paghinga, ang mga ungol ng kasiyahan na kumakawala sa kanilang mga labi at ang marahang tunog ng kanilang mga katawan na magkayakap. Ang magdamag ay naging saksi sa isang masidhing pagtatagpo, isang pagsasanib ng mga puso at katawan na puno ng hindi inaasahang pagnanais. Ang init sa pagitan ni na Eric at Karamya ay lalong tumindi. Ang mga halik ay naging mas malalim at mapanukso. Ang kanilang mga kamay ay hindi mapakali. Hinahanap ang bawat sulok ng kanilang mga katawan. Ang pag-aalinlangan at hiya sa bawat isa ay tuluyang nawala. Napalitan ng purong pagnanais at kasiyahan. Inangkin ni Eric si Karamya ng may pagmamahal at pag-iingat. Ang kanyang mga haplos ay banayad, ngunit mapanukso. Pinupukaw ang bawat hibla ng pagkatao ng dalaga. Ang kanyang mga bulong ng pagmamahal ay dumadaloy sa tainga ni Karamya, nagpapatibay sa koneksyon na namamagitan sa kanila. Si Karamya, bagamat baguhan sa ganitong uri ng intimasya, ay tumugon kay Eric ng may buong puso. Ang kanyang mga unggol ay naging masidhi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa likod ni Eric. Ang kanyang buong katawan ay sumusunod sa bawat galaw nito. Ang kasiyahan na kanyang nararamdaman ay bago ngunit nakakabighani. Nakatatlo, 4, marahil 5 ulit silang naging isa. Ang bawat pagtatagpo ay masidhi at punong-puno ng pagnanais. Ang pagod ay tila hindi nila alintana. Ang tanging mahalaga ay ang kasiyahan na kanilang ibinibigay at natatanggap mula sa isa't isa. Ang mga halik, ang mga haplos, ang mga ungol, lahat ay naghalo sa isang parang mga kilos ng pagnanais. Inangkin ni Eric ng husto ang pagkababae ni Karamya. Ang kanyang mga halik ay bumaba sa kanyang leeg, sa kanyang dibdib. Pinupukaw ang bawat sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay malayang naglalakbay, hinahanap ang bawat kurba at hugis nito. Si Karamya, sa kanyang unang karanasan, ay tanging pagpikit at ungol na lamang ang nagawa. Ang mga sensasyon ay sobra-sobra, nakakalula
ngunit hindi niya ito tinanggihan. Hinayaan niyang dalhin siya ng init at pagnanais, nagtiwala sa mga haplos ni Eric. Ang kanyang katawan ay tumugon sa bawat pagmamahal nito, isang bulaklak na unti-unting bumubukad sa sinag ng kanyang pagmamahal. Ang bawat pagangkin ni Eric ay puno ng paggalang at pag-aalaga. Bagamat masidhi ang kanyang pagnanais, sinisiguro niyang komportable at nasasayahan si Karamia. Ang kanyang mga bulong ng pagmamahal ay patuloy na dumadaloy, nagpapatibay sa koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Si Karamia, sa kanyang inosenteng paraan, ay tila natutuhan agad ang sining ng pagbibigay, kasiyahan. Ang kanyang mga kamay ay malayang gumagapang sa katawan ni Eric, tumutugon sa kanyang mga haplos at hinahanap ang kanyang mga sensitibong bahagi. Ang kanyang mga halik ay naging mas mapangahas, ang kanyang mga ungol ay mas malakas. Ang init at pananabik nito ay nakakahawa. Ang pakiramdam ng kanyang katawan na nakadikit sa kanya ay nakakabaliw. Ayaw niyang matapos pa ang mga sandaling iyon, ang pakiramdam ng pagiging ganap at minamahal. Ang magdamag ay naging isang pagdiriwang ng kanilang nabuong pagmamahalan at pagnanais. Sa bawat pagtatagpo, ang kanilang mga puso ay lalong naglalapit, ang kanilang mga katawan ay nagsasama sa isang sayaw ng init at kasiyahan. Ang mundo sa labas ay tila nawala. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang presensya sa isa't isa, ang mga ungol at pagpikit na tanging wika ng kanilang masidhing pagmamahalan. Hanggang sa nakatulog si Karamia sa sobrang pagod, ngunit kita sa mata ang di maitatagong saya. Yakap at halik na lamang sa noo ang naging tugon ni Eric. Halos 12:00 na nang tanghali ng dahan-dahang iminulat ni Karamia ang kanyang mga mata. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga kurtina ng malaking silid ay malambot at mainit. Ang mabangong amoy ng kape at piniritong bakon ay malumanay na bumabalot sa kanyang pangamoy. Lumingon siya at nakita si Eric na nakaupo sa gilid ng kama. Bihis na para pumasok sa opisina. Ang kanyang mukha ay payapa at punong-puno ng pagmamahal habang nakatitig sa kanya. Morning. Batingan ni Eric ang kanyang boses, malambing at punong-puno ng tamis. Ang isang mapagmahal na ngiti ay nakaguhit naman sa kanyang mga labi. Ngumiti lamang si Karamia bilang tugon. Ang kanyang puso puno ng isang hindi maipaliwanag na saya. Ang nakaraang gabi, tila isang panaginip ngunit ang presensya ni Eric at ang init na bumabalot nga sa kanyang katawan ay tunay. Ang pakiramdam ng pagmamahal at pagtanggap ay bago at nakakabighani. Tumayo si Eric at lumapit sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang kanyang muka. Kamusta ang tulog mo? Masuyong tanong nga niya. Ang kanyang tingin punong-puno ng pag-aalala. Okay naman. Mahinang sagot ni Karamia, hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Naghanda ako ng breakfast para sa'yo. Saad nga ni Eric, inaabot nga ang kanyang kamay para tulungan siyang bumangon. Kumain ka na muna bago ka umuwi. Oh, dagdag niya ang kanyang mga mata at nanginginig. Pwede ka rin namang magstay sa mansyon kung gusto mo. Alok nga ni Eric, hindi inaasahan ngunit nakakapukaw nga ng damdamin. Ang ideya na manatili nga sa kanyang tahanan, na maging bahagi ng kanyang mundo ay tila isang pangarap na unti-unting natutupad. Tumingin si Karamia sa paligid. Malaki ang silid. Marangyang kasangkapan at ang katahimikan taliwas sa magulong ngunit masayang tahanan niya. Salamat po Sir Eric. Sabi na nga lamang ni Karamia. Ang kanyang boses ay malambing. Kakain po muna ako ng breakfast. Saad na nga lamang nito. Magkasama silang bumaba sa malaking dining room kung saan nakahanda na ang isang masaganang almusal. Habang kumakain, nag-uusap sila ng mahinahon. Nagbabahagi ng kanilang mga plano para sa araw na iyon. Ang mga pag-aalinlangan ng nakaraang gabi
ay tila tuluyang naglaho, napalitan ng isang natural at magiliw na pagkakaibigan. O marahil, higit pa roon. Hindi binanggit ni Eric ang nangyari nung gabi. Binigyan niya si Karamiya ng respeto at hindi siya pinilit na magpaliwanag. Ngunit ang tinginan nila ay punong-puno ng unspoken understanding, isang tahimik na pangako ng isang bagong simula. Matapos kumain, nagpaalam na si Karamiya kay Eric. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang pakiramdam sa kanyang pag-alis. Wala na ang bigat ng desperasyon, wala na ang pangamba, may kaunting pag-asa at pananabik sa kanyang puso. Maraming salamat po ulit sa lahat. Sabi nga ni Karamiya, bago nga siya lumabas ng mansyon. Mag-iingat ka. Tugon ni Eric ang kanyang mga mata, sinusundan ng kanyang bawat galaw. Huwag kang magatubiling bumalik dito ng mga oras. Habang naglalakad palayo si Karamiya, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang saya na kanyang nararamdaman ay hindi maipaliwanag. Ang kabutihan ni Eric, ang init ng kanyang pagmamahal, at ang posibilidad ng isang bagong relasyon ay tila isang magandang panaginip. Ang hinaharap ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang isang gabi ng desperasyon ay humantong sa isang umaga ng pag-asa at ang simula ng isang hindi inaasahang pagmamahalan. Bagamat sobrang saya si Karamiya sa piling ni Eric noong gabing iyon, isang malalim na pangamba ang bumabagabag sa kanyang puso. Ayaw niyang isipin ni Eric na ang pera lamang ang kanyang habol sa lalaki. Ang init ng kanilang pagsasama ay tila isang panandaliang aliw lamang sa gitna ng kanyang pangangailangan. Ang ideya na maaring mali ang pagtingin ni Eric sa kanyang intensyon ay nakakabahala. Dahil dito, pinili ni Karamiya ang manahimik. Pagkatapos ng kanilang magdamag na pagmamahalan, nagpaalam siya kay Eric nang may mahinang ngiti at pasasalamat. Ngunit hindi na muling nagpakita o nagparamdam sa kanya. Ang kanyang pag-iwas ay tila isang proteksyon, isang paraan upang mapanatili ang kanyang dignidad at maiwasan ang anumang maling interpretasyon sa kanyang mga kilos. Sa kabilang banda, si Eric ay labis na nag-aalala at naguguluhan. Ang init at pagnanais na kanilang pinagsaluhan ay tila totoo. Hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi siya naging mahalaga sa dalaga, kung kaya't kinalimutan na lamang siya nito nang ganun-ganun lang. Ang katahimikan ni Karamiya ay bumuo ng isang malaking katanungan sa kanyang isipan, isang hindi maipaliwanag na panghihinayang. Sinubukan niyang tawagan si Karamiya, pero ang kanyang cellphone number ay hindi na sumasagot. Nagtanong siya kay Randy kung may balita ito tungkol sa dalaga, ngunit wala rin itong alam. Ang pagkawala ni Karamiya ay tila isang misteryo, isang hindi inaasahang pagtatapos sa kanilang maikling ngunit makahulugang pagkikita. Dahil ayaw ni Eric na manatiling magulo ang kanyang isipan, nagdesisyon siyang puntahan si Karamiya sa kanilang tahanan matapos ang 4 na buwan. Ang pangungulila at ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas matindi kaysa sa kanyang pangamba na muling masaktan. Ang maliit na barong-barong ay naroon pa rin, ngunit may kaunting pagbabago. May mga bagong kasangkapan na hindi niya napansin noon. Nang kumatok siya sa mabigat na pintuan, ang ina ni Karamiya ang bumukas nito. Nagulat ang ginang nang makita si Eric. Magalang siyang binati nito at pinapasok sa kanilang tahanan. Ipinagtaka ni Eric ang bahagyang paglaki ng tiyan ng ina ni Karamiya. Magandang hapon po. Bati nga ni Eric. Sinusubukang maging magalang at kalmado. Nandito po ako para hanapin si Karamiya. Ang mukha ng ina ni Karamiya na balot nga ng pag-aalangan. Si Karamiya? Hindi siya masyadong lumalabas ngayon eh. Sa sandaling yun lumabas nga si Karamiya mula sa isang silid. Natigilan si Eric sa kanyang nakita.
Ang dating payat na dalaga ngayon malaki na nga ang tiyan. Halatang nagdadalang tao. Ang mundo ni Eric ay tila huminto. Ang mga tanong ay bumuhos nga sa kanyang isipan. Sino nga ma? Bakit hindi niya sinabi sa kanya? Ang saya na kanyang nararamdaman noon ay biglang napalitan ng pagkabigla, pagkalito at isang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay titigan si Karamia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong at hindi paniniwala. Ang katahimikan sa maliit na tahanan ay bumigat. Puno ng hindi nasasabi ng mga salita at hindi inaasahang katotohanan. Ang misteryo ng pagkawala ni Karamia ay ngayon may malinaw, ngunit nakakagulat na kasagutan. Ang katahimikan sa maliit na tahanan ay tila nabibitin, puno ng hindi nasasabi na mga tanong at hindi inaasahang katotohanan. Hindi alam ni Eric kung ano ang magiging reaksyon. Ang pagkabigla ay halata sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking tiyan ni Karamia. Ganon din si Karamia. Ang takot at pagkabalisa ay bumalatay sa kanyang anyo. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ni Eric ang balita. Natatakot siya sa kanyang galit, sa kanyang pagtanggi. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, pinilit niyang maging kalmado, naghihintay sa anumang sasabihin ng lalaki. Ang isipan ni Eric ay tila isang magulong karagatan. Ang pag-aalala noong mga nakaraang buwan ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Akala niya ay nag-asawa na si Karamia, kaya bigla itong nawala sa kanyang buhay. Ang pag-iisip na may iba nang nagmamay-ari sa dalaga ay nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Ngunit sa pagtingin niya sa mukha ni Karamia, sa bahid ng takot at pag-asa sa kanyang mga mata, unti-unting nabuo ang isang nakakagulat na realisasyon. Ang oras ng kanilang pagsasama, ang pagmamahal na kanilang pinagsaluhan. Hindi kaya. Sino nga ma? Mahilang tanong ni Eric ang kanyang boses. Nanginginig at hindi pa handang malaman. Tinignan siya ni Karamia. Ikaw Eric. Ikaw ang ama. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang mga salita ay tumama kay Eric na parang isang malakas na alon. Ang pagkabigla ay napalitan nga ng isang hindi maipaliwanag na halo ng saya, pagkamangha, at responsibilidad. Siya ang ama. Ang babaeng kanyang minamahal ay nagdadala nga ng kanyang anak. Walang pag-aalin lang ang lumuhod nga si Eric sa harapan ni Karamia. Hinawakan ang kanyang mga kamay na may pagmamahal at pagsisisi. Karamia, patawad kung naghinala ako. Patawad kung nasaktan kita. Mahal kita, Karamia, mahal na mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Ang alok nga ng kasal ay biglaan at hindi nga inaasahan. Natigilan si Karamia. Ang mga luha sa kanyang mga mata patuloy nga na dumadaloy, halo ng pagkabigla, saya at pag-aalinlangan. Ang ideya na magpakasal kay Eric ang lalaking minahal niya, ngunit akala niya malayo nga sa kanyang mundo ay tila isang panaginip. Eric, mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig. May pag-aalangan sa kanyang mga mata. Ang agwat ng kanilang edad, ang kanilang magkaibang buhay. Kaya ba nila ito? Ngunit nang tingnan niya ang pagmamahal at sinseridad sa mga mata ni Eric, naalala niya ang kanyang anak, ang bata na nasa kanyang sinapupunan ay nangangailangan ng isang ama, isang pamilya, at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mahal na rin niya si Eric. Ang kabutihan nito, ang pag-aalaga, ang pagmamahal na ipinakita nito sa kanya at sa kanyang pamilya ay hindi matatawaran. Humugot siya ng malalim na hininga at tumingin kay Eric ng may pagmamahal. Oo, Eric, malambing niyang sabi. Pumapayag akong magpakasal sa iyo. Ang mga salita ay nagdulot ng malaking kagalakan kay Eric. Mahigpit niyang niyakap si Karamia, hinahalikan ng kanyang noo ng may pagmamahal at pangako.
Sa sandaling iyon, ang kahapon ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na kanilang bubuin bilang isang pamilya. Ang hindi inaasahang pagbubuntis ay naging daan para sa isang hindi inaasahang pagmamahalan at ang simula ng kanilang happily ever after. Matapos ang isang engrandeng kasalan na puno ng pagmamahal at pangako, hindi pa rin lubusang mapawi ang pangamba sa puso ni Eric. Ang sakit na kanyang pinagdadaanan ay palaging nakabitin sa kanyang isipan. Ang takot na bigla niyang iwan ang kanyang mag-ina ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ngunit pinilit niyang itago ang kanyang mga alalahanin, ayaw niyang sirain ang kaligayahan ni Karamya sa kanilang bagong buhay. Kinabukasan, sabik na sabik si Karamya na malaman ang kalagayan ng kanyang ipinagbubuntis. Nagdesisyon silang pumunta sa ospital para sa unang ultrasound. Hindi mapigilan ang pananabik ni Eric na masilayan ang kanilang magiging anak. Habang nakahiga si Karamya sa higaan at ang doktor ay maingat na pinapasadahan ng ultrasound probe ang kanyang tiyan, nanatiling nakahawak ng mahigpit si Eric sa kanyang kamay. Ang mga imahe na lumabas sa monitor ay unti-unting bumuo ng isang hindi kapani-paniwalang sorpresa. Hindi isa. Sabi ng doktor na may malaking ngiti. Hindi dalawa. Hindi rin tatlo. Nagkatinginan si Eric at Karamia nang may pagtataka. 4 po ang inyong magiging anak. Masayang pahayag nga ng doktor. Ang mga ngiti sa mga labi ng mag-asawa ay hindi mapagsidla ng kaligayahan. Ang pag-asa at pagmamahal ay bumalot sa kanilang mga puso nang malaman ng balita. 4 na biyaya, 4 na dahilan para sa kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ngunit pag-uwi sa bahay, muling nabagabag ang kalooban ni Eric. Ang pag-iisip sa kanyang sakit at ang bigat ng responsibilidad sa 4 na anak ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi niya alam kung sapat ba ang kanyang oras para makita silang lumaki. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-aalala, isang tawag ang bigla niyang natanggap. Ang pangalan na lumabas sa screen ng kanyang telepono ay si Dr. Romero. Ang boses ni Dr. Romero sa kabilang linya ay puno ng sobrang paghingi, ng pasensya at pagkabalisa. Ipinagtapat nito sa kanyang kaibigan ang isang nakakagulat na pagkakamali. Ang mga finding na ibinigay nito kay Eric ay mula pala sa ibang pasyente. Halos maiyak ito sa sobrang hiya at kaba habang kinakausap si Eric. Ngunit ang reaksyon ni Eric ay taliwas sa kanyang inaasahan. Okay lang bro. Masayang sabi ni Eric, ang kanyang boses puno ng kagalakan. Dapat nga akong magpasalamat sa iyo eh. Naguguluhang tanong ni Dr. Romero. Ha? Bakit naman pare? Dahil sa maling findings mo. Paliwanag ni Eric, ang kanyang tinig ay puno ng tuwa. Nakilala ko si Karamia, na ngayon asawa ko na. At magkakaanak na kami. Quadruplets pa bro. Sabay silang tumawa sa kabilang linya. Wow! Hindi makapaniwalang sagot ni Dr. Romero. Grabe, congratulations pare, ang tindi mo naman. Naunahan mo kaagad ako na magpadami ng anak kami ni Mrs. 7 taon nang nagsasama. Isa pa lang at hindi pa nasundan. Eh ikaw, wala pang 1 taon na may asawa. Naka-4 na kaagad, sobrang saya ko para sa'yo pare, congratulations! Ang tawag ay nagtapos sa tawanan at bate. Ang mga alalahanin ni Eric ay biglang naglaho, napalitan ng sobrang kaligayahan at pasasalamat. Ang maling diagnosis ay naging daan para sa hindi niya inaasahang pagmamahalan at ang masayang pamilya na kanyang pinapangarap. Makalipas ang ilang taon, ang mansyon ni Eric ay puno ng hiyawan at tawanan ng 4 na malulusog at masisiglang bata. Sina Eric at Karamya ay magkasamang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero syempre kasabay noon, nakapagtapos nga si Karamia at nagawa rin niya ang kanyang pangarap sa buhay.
At dahil gumraduate nga siya ng cum laude, na-manage niya ng maayos ang kanyang trabaho, naaral ang iba't ibang aspeto ng pagnenegosyo, kaya lumago nga ang kanyang tinaguyod na business. At syempre hindi lamang siya umasa sa kanyang asawa. Bagkus nagtulungan nga sila para mas mapayabong pa nga ang mga blessings na ibinibigay sa kanila. Ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumitibay sa bawat araw na lumilipas. Si Eric, malakas at masigla, ay masayang naglalaro kasama ang kanyang mga anak sa malawak na hardin. Si Karamia, nakangiting pinagmamasdan ng kanyang pamilya, ay puspos ng pasasalamat sa hindi inaasahang kapalaran na nagdala sa kanya kay Eric. Ang kanilang tahanan ay naging simbolo ng pagmamahalan, pagtitiwala, at hindi inaasahang biyaya. Ang mayamang CEO na dating mag-isa ay ngayon napapaligiran ng pagmamahal ng kanyang asawa at 4 na anak. Ang working student na dating puno ng pangarap at responsibilidad ay ngayon isang mapagmahal na ina at may bahay. Pinatatag ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang lakas at pagmamahal. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay maaring sumibol sa hindi inaasahang pagkakataon at ang mga pagsubok ay maaring maging daan para sa walang hanggang kaligayahan. Ang hindi inaasahang pagtatagpo sa gitna ng ulan ay humantong sa isang masayang pamilya, isang happy ending na hindi nila kailanman inakala. At sa bawat tawanan ng kanilang mga anak, sa bawat mapagmahal na sulyap nila sa isa't isa, patuloy nilang pinasasalamatan ang kapalaran sa pagkakataong ibinigay nito sa kanilang hindi inaasahang pag-ibig. Hi listeners! Say goodbye to dark and dull skin with vitamin C. Target an even tone and dark spots while nourishing and protecting against damage under the Philippine sun. Try Garnier's Vitamin C Sunscreen SPF 50, link in the description box.